Legacy in Disguise. Kabanata 55. Nang masaksihan ni Manager Roche ng Royal Hot Springs ang eksenang iyon, tila nabingi at nabulag siya sa isang iglap. Nanigas siya sa kinatatayuan, walang kaalam-alam kung ano ang dapat gawin. Pati ang mga gwardya ay parang estatwang natulala, walang ni isa ang naglakas loob na gumalaw. Sa gitna ng kaguluhan, biglang umalangaw-ngaw ang isang sigaw na parang kinakatay na baboy. Uncle! Tama na! Ano bang impyernong nangyayari rito? Si Raven Lemoyne ay nagwawala sa takot. Ngunit walang kaunting awa sa mga mata ni Dante Morel. Mariin niyang inapakan ang mukha ni Raven, halos idiin ito sa sahig, at malamig na nagsalita. Raven, hindi ba lagi kitang tinatawag na pamangkin at binibigyan ng respeto? Ganito ka pala umasta kapag nasa labas ka. Nagkalat ka ng yabang at kabastusan. Halos hindi makapagsalita si Raven habang pilit iniangat ang ulo. Uncle, anong ginawa ko? Sabihin mo lang, babaguhin ko, pangako. Sinipa siya ni Dante habang nagmumura. Bastard ka. Si Mr. Laurent, mas mahalaga pa sa akin kaysa sa sariling dugo. Nilapastangan mo siya, tapos magtatanong ka kung ano ang kasalanan mo. Ikaw na mismo ang nagsabi, hinanap mo ang kamatayan mo. Parang binuhusan ng yelong tubig ang buong katawan ni Raven. Doon niya lang tuluyang naunawaan, maling tao ang kanyang binangga. Agad siyang humagulgol, halos maglupasay sa lupa. Uncle! Mali ako. Aamin ako kay Mr. Laurent. Hihingi ako ng tawad. Ako ang may kasalanan. Babayaran ko lahat ng danyos. Tumingin si Dante sa kuminang na Maserati, saka ngumisi ng mapanlait. May bagong kotse ka, kaya ba lumaki ang ulo? Malamig niyang sabi. Durugan yan. Basagin hanggang maging bakal na basura. Gusto kong marinig ang ingay ngayon. Dahil lang sa bulok na Maserati, akala mo kaya mo nang bastyusan kahit sino. Opo. Agad sinunggaban ng mga lalaking nakaitim ang mga pamalo at walang awang binugbog ang sasakyan. Bang! Klang! Crash! Sa loob ng kotse, ang babaeng retokada ay napasigaw sa sindak. Halos gumapang siya palabas, nanginginig sa takot. Isang tingin lang ni Dante ay sapat na. Hindi yan matinong babae, malamig niyang utos. Paluhurin yan. Sa isang iglap, hinaila siya pababa. Thud! Lumuhad siya sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Anong ginagawa ninyo? May milyon akong followers sa YouTube. Kapag ginulo niyo ako, ilalantad ko kayo. Hindi na nagdalawang isip si Dante. Pak! Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Hinaila pa niya ang peking ilong ng babae at pasiga na minura. Puta ka! Isang basurang influencer lang, ang lakas ng loob mong umaangal. Alam mo ba kung sino ako? Paki ko sayo, matandang bulong ng babae sa inis. Bago pa siya makatapos, sinampal siya ni Raven. Baliw ka ba? Ito si Master Dante. Ang dakilang Dante. Nanlambot ang babae. Kanina, abala siyang mag-selfie sa manibela, hindi niya alam kung sino ang kaharap niya ngayon. Patawad po, dakilang Ginoo, kung alam ko lang, kahit mamatay ako, hindi ako maglalakas loob. Malamig na utos ni Dante. I-unlock mo ang cellphone mo. Wala siyang magawa kundi sundin. Kinuha ni Dante ang telepono, binuksan ang YouTube, at agad nag-record. Itinutok niya ang kamera sa baluktot na mukha ng babae. Ngayon, sabihin mo sa kamera. Isa akong maruming gold digger na kumakapit sa mga anak mayaman. 10 beses. Napaluhod sa desperasyon ang babae. Maawa po kayo, maraming nanunood sa akin, kapag nakita nila to. Ngumiti si Dante. Nakakatakot. Ayaw mo. Sige. Italian. Dalhin sa KTV ko. 3 taon siyang magtatrabaho roon. At kung tumakas, patayin. Opo. Napahagulgol ang babae. Sasabihin ko na. Sasabihin ko. Simulan mo. Habang umiiyak, paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang winasak ang kanyang dignidad, 10 beses. Pagkatapos, in-upload ni Dante ang video sa mismong account niya. Crash! Binato niya ang cellphone sa sahig. Basag. Wasak. Gusto man niyang burahin ang video, wala na siyang magagawa. Sa paligid, patuloy ang ingay ng pagkawasak. Ang dating makinang na Maserati ay isa na lang bunten ng bakal. Nanginginig si Raven mula ulo hanggang paa. Sa wakas, niyakap niya ang binti ni Dante, parang batang nagmamakaawa sa bangungot. Uncle, mali ako? Maawa ka? Alam ko na ang pagkakamali ko. Puta ka! Sigaw ni Dante sabay sipa sa dibdib niya. Pagkatapos, humarap siya kay Adrian Laurent. Mr. Laurent, ano po ang desisyon ninyo? Malamig ang tingin ni Adrian.
Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay mas nakakatakot kaysa galit. Interesante ang batang to, mahinahon niyang sabi. Mahilig magmura. Mahilig magkalat ng dumi sa bibig. Naalala ko tuloy. 2 araw lang ang nakalipas, may isang taong ganyan din. Sa huli, dinilaan niya ang mga urinal sa banyo. Alam mo yun di ba? Nanlamig ang dugo ni Raven. Alam ni Dante ang tinutukoy. Isang sikretong kumalat sa buong Nanjang, isang lalaking pinahiya, pinilit lumuhod, at dinilaan ang 8 urinal dahil nakabangga ang maling tao. At ngayon, nasa harap niya ang parehong bangin. Mr. Laurent, wala akong alam doon. Maawa kayo. Tingnan niyo, wasak na ang kotse ko. Natuto na ako. Ngumiti si Adrian. Kanina, paulit-ulit mo akong tinawag na mahirap. Mukhang gustong-gusto mo ang salitang yun, ha? Hindi po. Sigaw ni Raven. Ako ang mahirap. Ako po ang mahirap. Tumanggaw si Adrian. Mabuti. Kung ganoon, ukitin natin sa noo mo ang salitang mahirap. Para kahit sino, makita agad. Parang nabaliw si Raven. Maawa kayo. Magbabayad ako. 5 milyon, hindi, 10 milyon. Umiling si Adrian. Mahirap ako. Wala akong pakialam sa pera mo. At higit sa lahat, tinakot mo ang asawa ko. Sa tingin mo, sapat na ang pera. Pagkatapos, tumingin siya kay Dante. May kutsilyo ka ba? Isang iglap. May inabot na matalim na kutsilyo. Ibinigay ito ni Dante kay Adrian, puno ng paggalang. Mr. Laurent. Ako. Malamig na tanong ni Adrian. Sa tingin mo, karapat-dapat akong magsayang ng oras para sa tulad niya. Nanlamig si Dante. Agad siyang yumoko. Ako na po ang gagawa. Tumanggaw si Adrian. Mas malalim. Ayokong makalimutan niya ang aral na to. Sa sandaling iyon. Nagsimula ang impyerno. Nang marinig ni Dante Morel ang utos ni Adrian Laurent, biglang nanigas ang kanyang mukha. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ang patalim at malamig na sinabi sa kanyang mga tauhan. Halika kayo. Hawakan niyo ang ulo niya. Parang tinamaan ng kidlat si Raven Lemoyne. Nagpumiglas siya ng todo, desperadong iniling-iling ang ulo, parang hayop na isinusugod sa katayan. Huwag. Huwag po. Maawa kayo. Sigaw niya, halos mabasag ang boses sa takot. Ang salitang iuukit sa kanyang noo, dukha, ay ang parehong salitang araw-araw niyang ibinabato sa iba. Ngayon, babalik iyon sa kanya, habang buhay. Sa nakalipas na mga taon, yumaman ang pamilya ni Raven, at kasabay noon, lalo ring lumaki ang ulo niya. Kapag may nakikita siyang namumulot ng basura, tatawagan niyang dukha. Kapag may sasakyang mas luma o mas mura kaysa sa kanya, dukha rin ang tawag niya. Isang beses, may estudyanteng naka-meters bunway na aksidenteng natapunan ng milk tea ang jacket niya, binugbog niya ito hanggang ma-concussion. Nang dumating ang mga magulang ng bata, malamig niyang sinabi. Dukhang pamilya. Kahit ibenta niyo ang buong angkan niyo, wala pa ring halaga sa akin. Umalis siya nang hindi man lang nagbayad ng kahit piso para sa ospital. Kagabi naman, dahil sa traffic, pinaandar niya ang Maserati sa bangkita. Pinilit niyang paalisan ang mga siklista. Isang matandang lalaki ang hindi agad nakaiwas, bumaba siya ng kotse, sinipa ang matanda papunta sa damuhan, at dinuraan pa ito. Gunggong. Ang lakas ng loob mong hamarang sakin. Sa susunod, papatayin na kita. Pagkatapos noon, umalis siya na parang walang nangyari. At kanina lang, siya ang walang modo, siya ang nangagaw ng parking, siya ang nakabangga, pero si Celine Fontaine at Adrian Laurent pa ang tinawag niyang dukha. Ang kapal ng mukha. Ang yabang, walang hangganan. Kaya ngayon, kung iukit sa noo niya ang salitang iyon, iyon na ang pinakamakatarungang parusa sa buong buhay niyang bulok. Nang makita ni Dante ang pagpupumiglas ni Raven, ngumisi siya at mariing sinabi. Makipagtulungan ka, 2 letra lang ang iuukit ko. Pero kung magpupumiglas ka pa, pasensya na, lalagyan kita hindi lang sa noo, kundi pati sa magkabilang pisngi. Bigla siyang napaisip, saka tumawa ng malamig. At tama. Dahil yumaman ang tatay mo, lumipad ang utak mo, di ba? Ayos lang. Kapag natapos kita, ipapaukit ko rin sa mukha ng tatay mo, 4 na letra. At sasabihin ko sa kanya kung kaninong kasalanan lahat. Parang binuhusan ng yelo si Raven. May pera man siya, wala siyang laban kay Dante Morel. Sa mundong ito, isang kutsilyo lang ni Dante, kayang gawing tinatad na karne ang buong pamilya niya. At higit pa roon, sa likod ni Dante ay ang mas malaking kapangyarihan. Kahit aso lang siya ng mas mataas na pamilya, aso pa rin siyang pumapatay. Kung mauukitin ang mukha niya, paano na siya haharap sa mundo?
Kung mauukitin ang mukha ng ama niya, hindi siya mabubuhay sa galit ng sariling dugo. Kaya umiiyak siyang nagmakaawa. Uncle, maawa po kayo, kahit maliit lang. Pa! Isang sampal ang dama po sa mukha niya. Gago ka ba? Mura ni Dante. Nakikipagtawaran ka sa akin. Lumuluha si Raven, nanginginig sa takot at hiya, pero wala siyang lakas ng loob na magsalita pa. Hinawakan ng mga tauhan ang ulo niya. Mahigpit. Walang takas. Itinaas ni Dante ang patalim. Samantala, tahimik na inilabas ni Adrian Laurent ang kanyang cellphone, at binuksan ang video recording. Kung ganun, bulong ni Dante. Palakihin natin, at laliman. Ang salitang dukha ay inukit na halos sakupin ang kalahati ng noo. Dugo ang tumulo. At mas lalong naging malala. Pangit magsulat si Dante. Ang itsura ng letra, parang gawa ng batang nasa unang baitang. Baluktot. Pangit. Nakakahiya. Tumawa si Dante habang tinitingnan ang ginawa niya. Pasensya na, Mr. Laurent, sabi niya na may pilit na ngisi. Hindi ako sanay sa kutsilyo. Medyo, pangit. Tumingin si Adrian at malamig na nagtanong. Sa totoo lang, ilang taon ka bang nag-aral? Napakamot si Dante. Graduate naman po ng elementary, pero aminado ako, hindi ako nagseryoso. Tumango si Adrian. Mabuti na yan. Kung masyadong maganda ang pagkakaukit, magiging pabor pa sa kanya. Nang marinig iyon, halos mawala ng hininga si Raven sa iyak. Hindi na mahalaga ang sakit. Ang mahalaga, habang buhay na siyang wasak. Kinuha ni Dante ang gusot na tissue mula sa bulsa, pinunasan ng dugo, saka malamig na sinabi. Sige. Kabila naman. Isa pang letra ang inukit, malaki, malalim, at kitang-kita. Pagkatapos, umurong siya, tiningnan ang obra, at tumango ng kontento. Mr. Laurent, ayos ba? Pinatay ni Adrian ang recording. Pwede na. Ngumisi si Dante. Paano natin didisiplinahin tong plastic na mukha? Malamig ang sagot ni Adrian, walang emosyon, walang awa. Bantayan niyo silang dalawa. Kapag tinangka niyang burahin ang peklat o magpahaba ng buhok para itago ang noo, patayin niyo. Kapag tong babae, naglakas loob magpaayos ng ilong, sirain niyo ang buong mukha niya. At kung manggahas pa siyang mag-YouTube, baliin niyo ang binti. Parang binagsakan ng hatol ang dalawang nakaluhod. Lahat ng plano nila. Naputol. Hindi sila binigyan ng kinabukasan. Hindi sila binigyan ng pag-asa. Umiiyak silang nagmakaawa. Pero si Adrian, ni hindi kumurap. Tumingin siya kay Dante. Tandaan mo ang sinabi ko. Kapag may nangyaring mali, ikaw ang haharap sa akin. Tumayo ng tuwid si Dante. Opo, Mr. Laurent. Ako ang bahala. Pagkatapos, tumingin siya sa dalawa, parang tumitingin sa patay. Mula ngayon, magre-report kayo sa akin kada 2 linggo. Isang araw lang kayong mawala, ipapahunting ko kayo sa buong lungsod. Kahit lumampas kayo ng probinsya, hahabulin ko kayo. Hanggang sa huli, hihiwain ko kayo hanggang mamatay. Naunawaan niyo ba? Sa sandaling iyon, tuluyan ang nawala ng pag-asa sina Raven Lemoyne at ang babaeng sumailalim sa facial plastic surgery para sa kanilang hinaharap. Nang makita nilang labis ang kanilang parusa, bahagyang gumaan ang loob ni Adrian Laurent at bumulong kay Dante Morel, para sa akin, abala lang ang dalawa. Bilisan niyo na. Tumango si Dante Morel, sabay hampas kay Raven Lemoyne gamit ang kanyang paa, at galit na sambit, hindi ka ba nagmamadali? Agad na tumayo si Raven, hindi inaalintana ang putik at dumi sa kanyang katawan, at nagmadaling tumakas kasama ang babaeng may naayos na mukha. Ngunit hindi nagpakita ng awa si Dante. Isang malupit na sipa sa puwit ang pinakawalan niya, sabay hampas sa kahabaan ng daan, parang aso na kinakagat ang dumi, at sabay sigaw. Makinig kayo. Isang linggo mula ngayon, pupunta kayo sa Evergrande Mansion ko at mag-uulat sa akin. Kung hindi kayo darating, maghintay lang kayong mabuhay na parang hiwa-hiwalay. Panginoon, huwag po kayong mag-alala, darating po kami. Nagkasundo agad ang dalawa at tuloy-tuloy silang tumakas ng walang bakas. Lumapit si Dante Morel kay Adrian Laurent, may seryosong mukha, at tanong, Mr. Laurent, nasiyahan po ba kayo? Tumingin si Adrian kay Elise Russo at Celine Fontaine. Napansin niya ang kakaibang ekspresyon nila kaya tanong, Mahal, Celine, ayos na ba kayo? Bahagyang napangiti si Elise at bungad, Adrian, mahal, hindi ba masyadong malupit ang ginawa sa dalawa? Agad na sumagot si Dante, Mrs. Laurent, hindi niyo alam ang buong kwento. Si Raven Lemoyne, ay isang malupit na taong walang puso. Mahilig niyang apihin ang mahihirap, araw-araw. Hindi ko alam kung ilang tao na ang pinahirapan niya.
At pinakamasama pa, noong nakaraang taon, sa gitna ng taglamig, lasing at masamang ugali, nakita niya ang isang pulubi at walang awa siyang pinatay. Talagang nakakapagod ang mga kasamaan niyang nagawa. Napanganga si Elise, ganun ba siya kasama? Tumanggaw si Dante, oo, lalo na kung mahirap ang tao. Mas lalo niyang binubugbog. Sumingit si Celine Fontaine, galit na galit, kung ganun, karapat-dapat lang sa kanya. Anong klase ng tao ang nambubugbog ng mahihirap? Walang hiya. Agad na sumang-ayon si Dante, tama ka dyan, Miss Fontaine. Para sa isang taong katulad niya, ginagawa ni Mr. Laurent ang tama para sa katarungan ng langit. Ngunit si Adrian, malamig ang tono, ay nagsabi, sige, huwag na tayong magtagal dito. May lakad kami, papunta kami sa hot spring. Nagmadaling ituro ni Dante ang manager ng Royal Hot Springs na tila natigilan noon pa man, at tanong, Mr. Laurent, ano ang gagawin natin sa kanya? Hindi natin pwedeng pabayaan, gusto nyo ba ring pakitaan siya ng leksyon? Malamig na tumugon si Adrian, tanggalin mo na ang trabaho niya. Alisin siya sa Nanjing City at huwag nang hayaang bumalik. Kung lalabas man siya dito, siguraduhin may matutuklap sa kanya at madidagdagan kada layo niya ng kalsada. Hindi nakapagsalita si Manager Rose sa takot. Agad niyang binitiwan ang telepono, Dante, huwag kang magloko. Ang Royal Hot Springs ay pag-aari ng Grand Bayview Hotel, alam mo si Lucas Durand, di ba? Kung gagawin mo to, hindi ka niya patatawarin. Ngunit hindi natakot si Dante, ngumiti lamang, sige, tawagan mo si Mr. Lucas Durand, tingnan natin kung kaya kanyang protektahan. Nabulol si Manager Rose sa tuwa at takot, kinuha ang telepono, at tinawagan si Lucas Durand. Makaraan ng ilang sandali, nagkakonect ang tawag. Mr. Lucas Durand, agad sabi ni Roche, nanginginig ang boses, si Dante ay nagloloko dito. Binugbog niya si Raven Lemoyne, pinukpok ang babaeng kasama niya, gusto rin niya akong paalisan sa Nanjing City. Kailangan ko ng tulong mo. Nagulat si Lucas, anong nangyari? Ibigay mo ang telepono kay Dante, sasabihin ko sa kanya mismo. Agad ibinigay ni Manager Roche ang telepono kay Dante. Mr. Dante, sabi niya, Mr. Lucas Durand ay naghahanap sa'yo. Mabilis na kinuha ni Dante ang tawag. Sa kabilang linya, galit na galit si Lucas, Mr. Morel. Ano ba to? Nangahas kang gumawa ng gulo sa teritoryo ko. Iniisip mo ba sobra kang malakas? Tahimik na sumagot si Dante, Mr. Durand, hindi ako ang gumawa ng gulo. Si Raven Lemoyne ang nang-insulto kay Mr. Laurent. At si Manager Roche, na kasama mo, tumulong sa kanya. Ano po sa tingin nyo? Si Mr. Laurent. Adrian Laurent ba yon? Napabulala si Lucas. Oo, sino pa ba? Ngumiti si Dante. Lumingon si Lucas, halos hindi makapaniwala, ang isang tao sa ilalim ng kanyang kontrol ay lumalaban sa kanya. Sadyang humuhuli ng kapahamakan. Agad niyang sinabihan, Mr. Dante, buksan mo ang speakerphone. Hindi nagatubiling sundin ni Dante. Narinig nila sa speaker ang sigaw ni Lucas Durand. Rush! Niloko mo ako. Napabayan mo si Mr. Laurent. Nabubuhay ka pa ba ng maayos? Tahimik na naupo si Roche, nanginginig ang mga binti, Mr. Laurent, hindi ko alam na siya ang Mr. Laurent. Tumindi ang galit ni Lucas, ikaw ang may kasalanan ngayon, hindi ko ito kayang palampasin. Tanong ni Lucas kay Dante, ano ang gusto ni Mr. Laurent? Mabilis sumagot si Dante, ipinag-utos niya na paalisin ang bata mula sa trabaho, at kung babalik siya sa Nanjing City, siguraduhin may kaparusahan siya. Okay. Ang malamig na sagot ni Lucas, pakisuyo, gawin mo muna, hampasin mo siyang halos mamatay. Walang problema, ngumiti si Dante, saka isinara ang tawag. Si Roche, nakaupo sa sahig sa takot, ay hindi makapaniwala. Sino ba itong batang lalaki na kahit si President Lucas Durand ay nagpapakita ng ganitong respeto sa kanya? Agad siyang lumuhad sa harap ni Adrian Laurent, luha sa mata, halos humihingi ng awa, Mr. Laurent, pakiligtas po ako. Nakasanayan ko na ang buhay sa Nanjing City. Kung hindi na ako makakabalik, para bang wala na rin akong saysay. Malamig na tumingin si Adrian, bilang manager ng Royal Hot Springs, may sapat kang kita, taon-taon, milyon-milyon, pwede mo nang ianggat ang iyong buhay. Pero pinili mo pa rin maging alipin ng kasamaan, tinulungan mo pang sir-on ang ibang tao sa pangalan ng Raven Lemoyne, iyon ang karapat-dapat sa'yo. Tumigil sandali, tumitig kay Dante Morel, Mr. Morel, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Nang makita ni Dante Morel na bahagyang nagalit si Adrian Laurent, agad siyang kumaway sa kanyang kalaban at malamig na sinabi, bugbugin.
Agad na pinalibutan ng grupo ng mga malalakas na lalaki si Manager Roche, pinukpok at sinipa hanggang halos mawalan siya ng malay, parang iyon na ang hudyat ng tigil. Nakahiga si Manager Roche sa lupa, humihingal, at halatang wala pang katapusan ang kasamaan na darating. Lumingon siya kay Dante Morel, na malamig na sinabi, bibigyan kita ng kalahating araw para lisanin ang lungsod ng Nanjang. Kung makikita kitang nandito bukas pagkaraan ng araw, papatayin kita. Halos hindi makapaniwala si Manager Roche sa kanyang narinig. Nang hina siyang umangal, pangganon, pwede po ba 2 araw para makabawi at gumaling bago umalis? Pumunta ka sa ospital at magpagamot. Malamig na wika ni Dante Morel. Tumawag ka sa pamilya mo at umarkila ng ambulansya. Dalhin ka sa ibang lungsod, basta't lumayo ka sa Nanjang. Kung mamatay ka pa sa ibang lugar, huwag ninyong hayaang maihagis ang abo mo rito sa lungsod. Kung mangyari iyon, hahanapin ko at sisirin ang iyong abo mula sa libingan. Natarante si Manager Roche, halos mabaliw sa takot, nanginginig sa lupa. Grabe ito. Pwede bang ganito kalupit? Hindi pwede makabalik ang tao, pati ang abo, bawal bumalik. Sa sandaling iyon, gusto na lamang ni Manager Roche na mamatay. Ngunit alam niyang siya mismo ang may kasalanan. Ipinagkatiwala ni Lucas Duran sa kanya ang Royal Hot Springs para maasikaso ang mga bisita. Ngunit sa kagustuhang paboran ng ilang piling customer, ginamit niya ang mga seguridad ng hotel para saktan ang ibang bisita, malaking kapabayaan ito. Higit pa rito, hinamon pa niya ang isang kagalang-galang na panauhin, na maging si Lucas Duran ay may respeto. Dapat lamang na maawa sa kanya ang kapalaran, kung hindi, iyon na ang kanyang kamatayan. Nanginginig, kinuha ni Manager Roche ang kanyang cellphone, umiiyak habang tumatawag sa pamilya, hiniling na humanap ng ambulansya at dalhin siya sa susunod na lungsod para magpagamot. Nang maayos na ang sitwasyon kay Manager Roche, tumingin si Dante Morel kay Adrian Laurent na may kabaitan at ngumiti, gusto mo po ba, Mr. Laurent, na samahan kita sa check-in? Umiling si Adrian Laurent, huwag na. Kaya mo namang asikasuhin dito. Makakapasok ako mag-isa. Tumango si Dante Morel at sinabi, sige, aalis na ako. Kung may mangyari, tawagan mo lang ako anumang oras. Tumango si Adrian Laurent, at pagkatapos ay tumingin kay Elise Rousseau at Celine Fontaine, tara na. Dito lamang nakabawi si Celine Fontaine, tumingin kay Adrian Laurent ng may mata na puno ng pagmamahal at paghanga. Ang lalaki na ito, bawat kilos niya, nagbibigay ng walang hanggang pakiramdam ng seguridad. Basta't kasama siya, kahit bumagsak ang langit, panatag ang puso niya. Ang Royal Hot Springs ay isang Japanese-style na pribadong hot spring. Bawat customer ay may sariling suite, at sa likod nito ay may 100 square meter na courtyard kung saan naruroon ang hot spring. Patuloy na dumadaloy ang tubig mula sa underground spring, 24 na oras sa isang araw, na may perpektong temperatura. Nang malaman ni Lucas Duran na narito si Adrian Laurent, agad niyang ini-upgrade ang kanilang suite sa pinakamagandang klase, 2 super large na kwarto, mas malawak at marangyang hot spring, at tanawin na mas kamangha-mangha. Pagpasok sa suite, namangha si Elise Rousseau at Celine Fontaine. Agad na hinikayat ni Celine si Elise, Elise, magbihis ka na. Tara na, punta tayo sa hot spring para ma-relax. Sumangayon si Elise Rousseau, punong-puno ng saya. Plano sana ni Adrian Laurent na makita ang asawa niyang magbihis, ngunit hindi niya inaasahan na parehong silid ang pupuntahan ng dalawa. Nakikita ang eksenang iyon, alam ni Adrian Laurent na 2 magagandang babae ay makakatuwang lang sa isa't isa, wala nang pag-asa sa kanya. Kaya pumunta siya sa kabilang kwarto at nagbihis ng shorts na dala niya. Dahil mabilis siyang magbihis, paglabas niya, hindi pa lumalabas ang dalawa. Kaya unti-unti siyang pumunta sa courtyard at sumabak sa mainit na tubig ng hot spring. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim, ramdam ang init na kumakalat sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang mga yabag. Nagbihis na sina Elise Rousseau at Celine Fontaine at pumasok sa courtyard. Tumingin si Adrian, at agad na sumilay ang kanyang mga mata. Bagamat konserbatibo ang swimsuit ni Elise, kitang-kita ang kanyang perpektong katawan, payat na hita, makinis na balat na nagpataas ng init sa puso ni Adrian. Ngunit si Celine Fontaine, mas bold. Nagbihis siya ng pink na bikini. Halos wala nang tinatakpan ang katawan niya, nakamamangha ang bawat hubog, at sa kagandahan, talo pa si Elise sa ilang aspeto. Napansin ng nakamamanghang titig ni Adrian, ngumiti si Celine Fontaine nang may kaakit-akit na halakhak, at tahimik na itinuro ang mata niya sa kanya, bold, ngunit may halong hiya. Pakiramdam ni Adrian ay kumabog ang puso niya.
Ngunit pilit niyang itinaas ang kanyang tingin sa ibang direksyon, at mabilis na lumingon, takot na mahuli ni Elise ang saglit na kahinaan. Dahan-dahang lumapit sa gilid ng pool ang dalawang babae, tulad ng mga modelo, at unti-unting lumubog sa mainit na tubig. Ito rin ang unang pagkakataon ni Elise Russo na magsuot ng swimsuit sa harap ng kanyang asawa, kaya bahagya siyang nahihiya. Naupo siya ilang metro ang layo kay Adrian, kasama si Celine Fontaine, at nagbulungan tungkol sa mga bagay ng magkaibigan. Ngunit malinaw na nasa isip ni Celine si Adrian. Palihim niyang titigan siya tuwing may pagkakataon. Upang hindi mahuli ng asawa, nilinggan ni Adrian ang kanyang likod at ipinikit ang mata, nag-iisip na magpahinga sa init ng tubig. Dahil sa nakaka-relax na init, parehong nakaramdam ng antok ang dalawa. Pagkalipas ng 10 minuto, nakahiga si Elise sa gilid ng pool, nakasandal sa towel, at dahan-daang nakatulog. Si Adrian ay nagmamasid ng mata ay nakapikit, nang bigla niyang maramdaman ang tubig na kumikilos sa paligid niya. Pagbukas niya ng mata, naroon si Celine Fontaine, maputi at makinis ang balat, na lumapit sa kanyang tabi. Bago pa man makapagsalita si Adrian, iniabot ni Celine ang isang daliri sa kanyang labi at bumulong, natutulog siya, huwag mo siyang gisingin. Tumingin si Adrian kay Elise, tiniyak na tulog siya. Huminga siya ng malalim at bumulong, dapat hindi tayo ganito kalapit, lalo na sa harap niya. Ngumiti si Celine, tulog na siya, gusto ko lang pasalamatan ka sa nangyari kanina. Muli mo akong iniligtas. Hinarap ni Adrian Laurent ang pag-amin ni Celine Fontaine ng may kalmadong mukha. Basta nagkataon lang na nakatagpo tayo ng ilang beses, kalimutan mo na lang at wag intindihin. Tumango si Celine Fontaine at seryosong sinabi. Kung ganun, gusto ko talagang magpasalamat sa'yo. Sa wakas, naupo si Celine Fontaine sa tabi ni Adrian Laurent. Nang inunat niya ang kamay, niyakap niya ang braso ni Adrian Laurent. Napansin niya agad ang lambot at linamnam ng balat nito sa bawat haplos. Celine, tigilan mo yan. Makikita tayo ni Elise. Mabilis na babala ni Adrian. Ngumiti si Celine at sinabi. Kung hindi niya makikita, pwede na ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin, sagot ni Adrian Laurent nang may pagkasumakit ang loob. Ngunit niyakap siya ni Celine ng mas mahigpit at sinabi. Gusto kong yakapin ka. Mas maganda kung makita pa nga ni Elise, para maghiwalay na kayo at saka mo ako makasama. Napatingin si Adrian Laurent, may pagkamoralista. Paano mo nagagawa yan? Kaibigan ka ni Elise. Tumindig sa sarili ang damdamin ni Celine Fontaine. Alam ko na hindi dahil sa pagmamahal ang kasal mo kay Elise, kundi dahil pinilit ng kanyang lolo. Kaya kahit hindi ka masaya, pumayag siyang pakasalan ka. Alam ko rin na wala kayong tunay na damdamin hanggang ngayon. Walang husband at wife na nangyayari dito. Pati emosyon niya'y sumabog. Kung wala namang kasal na tunay, bakit kayo pa nakabitin sa isa't isa? Maghiwalay na kayo at humanap ng tunay na pagmamahal. Hindi ba't mas mabuti iyon para sa lahat? Umiling si Adrian. Hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ko para kay Elise. Tumingin si Celine Fontaine ng seryoso. Ako, maiintindihan mo ba ang nararamdaman ko para sa'yo? Tumango si Adrian. Naiintindihan ko, pero hindi kita kayang mahalin. Pasensya na. Bakit? Nagreklamo si Celine. Bakit pipiliin mo pang manatili sa kasal na walang laman kaysa bitawan at humanap ng tunay na pagmamahal? Mahina ang bulong ni Adrian. Nilinaw ko na sa'yo dati. Hindi tayo bagay. Kahit hiwalayan ko si Elise, baka hindi rin tayo magsama. Lalo pat wala rin akong intensyon na makasama ka. Ang diborsyo, hindi rin makakatulong sa'yo. Ngumiti si Celine Fontaine ng may bahagyang tampo. Handa akong magsayang ng oras, basta mahal kita. Napangiti na lang si Adrian, halos walang magawa. Ang kitid ng utak. Sa halip na magsayang sa akin ng oras, mas mabuti pang humanap ka ng single na lalaki na seryoso. Biglang nabalot ng kalungkutan ang malalaking mata ni Celine, tumambad ang kanyang mapupulang pisngi at halos maiyak. Adrian Laurent, ang buong puso ko ay sayo. Mula nung unang beses mo akong iligtas, nahulog na ang puso ko sa'yo, sa lahat ng nangyari, wala akong ibang mahal kundi ikaw. Nagkatinginan sila ng sandaling saglit. Bakit? Bulong ni Celine, habang nanginginig ang labi. Kahit sa panaginip ko, ikaw ang kasama ko. Panaginip. Nagulat si Adrian. Anong panaginip? Ngumiti si Celine Fontaine, may halong kahihiyan. Nanaginip ako na nagpakasal tayo, at nagkaroon tayo ng anak. Anak. Nangiti si Adrian, may bahagyang pagkasarkastiko. Laging kabaligtaran ang panaginip. Pwede ring babae, dagdag ni Celine, halos humihinga ng mabigat. Gusto ko rin iyon. Seryoso ang tingin ni Celine, at ramdam ni Adrian Laurent ang sakit ng ulo.
Uulitin ko, Celine, hindi talaga pwede, hindi mo ako makukuha kay Elise. Ngunit bumalot ang dilim sa mga mata ni Celine. Kung hindi ka pa handa, pwede mong matutunan. Kahit lihim kitang mahalin habang buhay, handa akong gawin iyon. Tahimik si Adrian Laurent, halos mawala ng masabi. Ano ba talaga ang gustong iparating ni Celine? Handa pa siya maging lihim na karelasyon niya. Ngunit paano niya iyon maaaprobahan? Una, tapat siya kay Elise Rousseau. Pinili ng kanyang lolo si Elise para pakasalan siya, at kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, hindi niya malilimutan ang kabutihan ng pamilya Rousseau sa kanya. Higit pa rito, simula nang nagkasakit si Aunt Laura, namuhay siya ng matipid sa ilalim ng pagbabantay ni Carmela Rousseau, nagpautang, at nagbayad ng gastusin sa ospital. Hindi niya malilimutan iyon. Paano niya papayagan na maging lihim na minamahal si Celine? Ngunit biglang kumilos si Elise Rousseau na natutulog. Nagulat si Adrian at mabilis na iniwas ang kanyang braso mula sa yakap ni Celine. Ngunit, mabilis na nilapit ni Celine ang kanyang mukha kay Adrian at hinaplos ang kanyang mga labi. Delikado at mainit ang bawat haplos. Bago pa makabawi si Adrian, namula na si Celine at lumayo. Ngunit si Elise Rousseau ay unti-unti nang bumangon. Ang ginhawa ng hot spring. Pagod na pagod ako nitong mga nakaraang araw, at tuluyang nawala ang pagod ko. Napatingin siya kay Celine na namumula ang mukha. Celine, hindi naman mainit ang tubig, bakit namumula ang mukha mo? Napahiya si Celine at ngumiti. Hindi sa tubig, kundi dahil sa ganda ng kasama ko. Habang nagsasalita, hinawakan niya si Elise, na agad namang umiwas. Nagsimula ang labanan sa tubig, nagbuno ng halakhak. Si Adrian ay nahihirapan sa init ng paligid, dalawang kagandahan, parehong nakakaakit, at siya'y nahihirapan. Para sa kanya, parehong tanaw ngunit hindi maaabot. Sa huli, nagpasya siyang lumangoy at iwasan ang eksena, ngunit siniguro ni Celine na may kasamang biro at pang-aasar. Adrian Laurent, bakit ba nakalublob ang ulo mo sa tubig? Baka malunod ka. Sumabog sa kanya ang katatawanan, at mabilis niyang iniwas ang tingin. Si Elise ay nag-request. Adrian, magdala ka naman ng ice cola. Okay, sagot ni Adrian. Tumungo si Celine. Sprite naman para sa akin. Tumango si Adrian at mabilis na umalis, dala sa kanyang isip ang dalawang kagandahan sa paligid niya, isa ay asawa, isa ay lihim na nagmamahal sa kanya. Dalawang apoy na hindi niya pwedeng pagsaluhan. Para kay Adrian, parehong tanaw ngunit hindi maaabot, sakit at ligaya na halos magpabaliw sa kanya. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.